What's up mga kakar? Welcome back sa channel. Today, pag-uusapan natin ang isang Toyota na siguradong mapapalingon ng mga mahilig sa SUV. Toyota Land Cruiser FJ 2026. Hindi lang natin pag-uusapan kung maganda ang itsura. Titingnan natin ang engine, power, torque, dimensions, transmission, fuel tank, tires, safety features, multimedia system, at syempre ang presyo. At pagkatapos nito, sasabihin ko rin kung para kanino talaga bagay ang FJ at ano ba ang advantage at disadvantage. So, let's start! Hi guys, another day, another car review na naman tayo. Sa mga naghanap dyan ng Toyota Land Cruiser FJ. Eto guys, Black Edition. Baka gusto nyo to. Guys, pag-uusapan natin ngayon magkano ang SRP, magkano monthly, at saka magkano down payment. Pero guys, bago ang lahat guys, silipin muna natin anong specs nito. Let's go! Engine. Unahin natin ang makina. Ang Land Cruiser FJ na ito ay may inline-4, 16-valve DOHC dual VVTi engine. Ang engine displacement? 2,694cc. So, roughly 2.7-liter gasoline engine ito. At kung iniisip mo na maliit lang ang 2.7 para sa isang Land Cruiser, wait lang. Dahil ang maximum output nito ay nasa 165 PS at 5,200 RPM. Samantalang ang maximum torque naman ay nasa 245 Nm at 4,000 RPM. So, hindi ito yung SUV na puro porma lang. May sapat itong power para sa daily driving, highway trips, at iba't ibang driving conditions. Pero ang mas interesting dito, tingnan natin kung paano ipinapasa ng engine ang power sa wheels. Transmission. Ang Land Cruiser FJ ng transmission, 6-speed automatic. Para sa mga driver na ayaw ng complicated driving setup, familiar at straightforward ang automatic transmission. At dahil SUV ang pinag-uusapan natin, hindi lang engine power ang mahalaga. Importante rin kung paano nito hinaharap ang iba't ibang road conditions. At dito pumapasok ang isa sa mga interesting features nito, A-Track. Mayroon din itong HAC o Hill Start Assist Control at DAC o Downhill Assist Control. Ibig sabihin, hindi lang siya ginawa para maganda sa city. May mga features din itong designed para makatulong sa driver kapag may uphill at downhill situations. Dimensions. Ngayon, pag-usapan naman natin ang size. Ang dimensions ng Land Cruiser FJ ay 4,610 mm ang length, 1,885 mm ang width, at 1,950 mm ang height. Ang wheelbase naman, 3,210 mm. At dito nating makikita kung bakit interesting ang FJ. Compared sa malalaki at full-size SUVs, mas compact ang overall footprint nito. Pero dahil sa 3,210mm wheelbase, may substantial road presence pa rin. Kaya kung gusto mo ng SUV na may Land Cruiser character pero ayaw mo ng sobrang laki na katawan, dito nagiging interesting ang FJ. Wheels and brakes. Pagdating naman sa wheels, naka 18-inch alloy wheels ito. Ang tire specification? 265/60R18. So, makikita mo agad na hindi ito naka-small crossover tires. May proper SUV stance. At pagdating naman sa braking system, vented discs sa harap at vented discs din sa likod. Maganda itong makita dahil ang braking system ay isang napakahalagang component, lalo na sa isang SUV. Ngayon, ito naman ang dalas nating tinitingnan kapag SUV ang pinag-uusapan. Fuel tank capacity. Ang Land Cruiser FJ ay may 63-liter fuel tank. Hindi ito maliit para sa isang SUV at dahil gasoline-powered ito, mahalaga ring tandaan na ang actual fuel consumption ay depende pa rin sa traffic, driving style, load, road conditions at maintenance. So, wag nating basta sasabihin na matipid dahil lang sa engine size. Ang tunay na fuel economy depende pa rin sa paggamit. Pero kung may isang bagay na hindi dapat tipirin sa isang SUV, safety. At dito medyo impressive ang listahan ng FJ. Mayroon itong Toyota Safety Sense. Mayroon ding ELR seatbelts, 7 airbags, ABS,
EBD, VSC, ATRS, HAC, DAC, at sonars. So, hindi lang basic safety equipment ang pinag-uusapan natin. May kombinasyon nito ng passive safety features at electronic driver assistance systems. At para sa isang SUV na maaaring gamitin sa city, highway at long-distance trips, malaking bagay ang ganitong safety package. Pero syempre, hindi porket SUV at rugged ang character, ibig sabihin basic na ang technology. Dito tayo sa multimedia. May 12.3 display audio at hindi lang maliit na screen ang pinag-uusapan natin. Mayroon din itong AM, FM, DVD, Bluetooth, USB at aux. At pinaka-importante para sa modern drivers, Apple CarPlay at Android Auto. So, kung gumagamit ka ng smartphone navigation, music at compatible apps, mas convenient ang experience. Meron din itong 6 speakers para sa audio system. Price reveal. Okay, ito na ang part na siguradong hinihintay ng marami. Magkano ang Toyota Land Cruiser FJ 2026? Based sa specification sheet na ipinakita sa unit, 2,575,000 pesos. Yes, 2,575,000 piso. If financing, down payment is 20%, 515,000 pesos. Monthly, 52,290 pesos. At ngayon, ang malaking tanong, sulit ba ang 2.5 million pesos? Para sa akin, hindi dapat presyo lang ang tinitingnan. Tingnan natin kung ano ang package. You are getting a 2.7-liter gasoline engine, 165 PS, 245 Newton-meter torque, 6-speed automatic transmission, 18-inch alloy wheels, 63-liter fuel tank, vented disc brakes, Toyota Safety Sense, 7 airbags, at 12.3 multimedia display with Apple CarPlay and Android Auto. So, hindi lang siya tungkol sa badge. Ang binabayaran mo rito ay ang kombinasyon ng SUV design, capability, equipment at Land Cruiser identity. So, para kanino ang Land Cruiser FJ 2026? Kung naghahanap ka ng SUV na may rugged at adventurous character pero gusto mo pa rin ng modern technology at safety features, definitely, isa ito sa dapat mong tingnan. Pero kung ang priority mo naman ay pinakamababang fuel consumption at pinakamurang maintenance, kailangan mo munang ikumpara ito sa ibang Toyota models. Dahil tandaan, hindi porket 2.7-liter engine ay automatic na matipid. Ang fuel consumption ay depende pa rin sa actual driving conditions. At ito ang tanong ko sa'yo. Kung may budget kang 2.5 million pesos, pipiliin mo ba ang Land Cruiser FJ 2026 o mas gugustuhin mo ang ibang SUV sa parehong price range? Dahil honestly, hindi lang ito tungkol sa horsepower. Ang tanong ay, worth it ba ang Land Cruiser name sa ganitong package? Comment down below ang opinion mo. At kung gusto mong makita ang mas detailed comparison ng Land Cruiser FJ versus ibang Toyota SUV, i-comment mo ang FJ Comparison. Huwag kalimutang i-like, subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating car review. Ako si Jerry at tandaan, bago bumili ng sasakyan, alamin muna ang specs.